Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapwa kong OFW at pati na yan rin sa mga hindi OFW na madadaanan ng aking video. For today's mga kaibigan, ito yung aking gagawin na pagkain. Kung kahapon ay ano tawag nito, ang aking niluto ay paksiw na isda na isang piraso at hanggang ngayon ay may natitira pang buntot. And today, ito yung aking lulutuin, ginataang kalabasa na may sitaw. Actually, wala akong plano kahapon na magbibili ng mga maulam-ulam kasi nga nagtitipid ako. Pero nung nakita ko itong sitaw na to, bigla akong dinampot. Sa sobrang pagmamadali ko, pumunta na ako ng ng counter, hindi ko pala ito na ipakilo. Kaya sayang pa yung time ko, tumakbo pa ulit ako para ipakilo to. And ang presyo nga pala nito ay ang isang kilo ay 12 real. So, yung kinuha ko, ito lang ay 4 real na yan. And alam nyo ba kung anong halo nito? Kaya ako, nung nakaraan, ay takam na takam ako. Kaya nung nakita ko ang sitaw na to, bigla ko itong naisipan na kunin dahil plano kong magginataan ng hipon for today. So, yun yung ating pinakaasam-asam na pagkain for today ay ating makakain na. And ngayon, ang pinaka-problema natin ay ito. Dahil wala akong plano, nauna na kami sa Kabayan Store, kung plano sana, nakahanap na ako ng nakayod ng nyug. Pero dahil nga nagmamadali at on the spot lang na nakita ko tong sitaw na to, magkatabi din yung pwesto ng ng nyug na to, kinuha ko na rin yung dalawa na yan para sigurado. At saka tamad na ako humanap ng powder, and ito yung kinuha ko. Ngayon mamaya yan, babalatan ito, kukunin yung laman at ilalagay sa makina para yan ay durugin. So, makina ang gagawa niyan mamaya. Ang halo niyan ay hipon. So, bumili ako ng hipon na halagang 10 real. So, yun yung aking iluluto for today. So, ayan na nga po yung aking iluluto. Naka-prepared na po. Ayan. Ayan yung aking kalabasa. Konti lang yung kalabasa kasi konti lang din ako kumain yan. And napakarami nung aking sitaw. Ayan o. Ang dami. And ito na yung ating lamas, sibuyas, bawang, and yung luya. Yung aking bawang ay dinikdik ko lang at saka isang hiwa lang kasi hindi naman siya buttered shrimp ang gagawin. Pero pag buttered shrimp ay kailangan siyang durog na durog. And yan yung aking hipon. So yung gagawin ko habang yung aking coconut ay pinumpukpukpan ni Indo, gigisahin ko na. Magigisa na ako kasi nga dahil sa time, kinakailangan natin ng discarding pagluluto para tayo ay makakain ng matiwasay mamaya. So, ayan. Unahin ko nang ilagay yung aking luya. Ito na yung pinalabasan ng ating coconut. Ayan, binalatan, tinanggal ni Indo yung pinaka-bao. Bao ba ang tawag nun? Tapos ngayon, kinadkad ko naman yung mga pinaka-brown niya para hindi So, ayan, kailangan ko pang hugasan to and ikakat ko ng maliit-liit and i-blender ko para lalabas yung katas. Ayan yung aking hipon. Ginisa ko na kasama ng kalabasa kasi gusto ko sa kalabasa ay lutong-luto siya. Ayan. Kaya ayan ang ginawa ko. So, ayan na, ilagay ko na yung huling gata. Huling gata muna yung nilagay ko dyan. Ayan, yung ating hipon. Parang Christmas, no? Kasi green, orange, yellow. Ito yung pinakagatang una. Ayan, kumukulo na. Ayan, nilagyan ko ng ilang pirasong sili. Pero hindi ko naman dudurugin yan para hindi umanghang. Pang lang, pang prank mamaya akala nila sitaw pa yung yung tawag nito, yung sili kasi green. Ayan o. Pinataang hipon. Then saka natin ilagay yung huling gata kapag malapit na natin aahonin. Ayan, ilalagay na natin ang ating gata.
malinamnam. So, I'm already done. Tapos na yung ating pagluluto. And thank you for watching, guys. Let's eat now. Yan na yung ating niluto. So, natikman ko na din. Sobrang sarap. Para sa akin, siyempre, luto ko masarap. Para sa akin. Para sa iba, hindi natin alam kung ano ang kanilang panlasa. So, ayan. Tapos na.